Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi po muli sa inyo. Ayon sa Google, sa ngayon ay mayroong 2.4 bilyon ang nagsasabi na sila ay Kristiyano. Bueno, ano ba muna ang kahulugan ng salitang Kristiyano? Ito ay nangangahulugang tagasunod o alagad ni Kristo. Siyempre, ang Kristo ay ang Panginoong Hesus. Si Hesus mismo ang nag-imbita para maging tagasunod niya. Ayon sa Marcos 10, talatang 21. At nang si Jesus ay nasa langit na, ay ganito naman ang isinulat ni Apostol Pedro. Basahin natin sa unang Pedro 2, talatang 21. Sa katunayan, tinawag kayo sa landasing ito dahil maging si Kristo ay nagdusa para sa inyo at nag-iwan siya ng huwaran para sundan ninyong mabuti ang mga yapak niya. Nang dumami na ang sumusunod sa yapak ni Kristo, sila ay tinawag na nga na mga Kristiyano. Ayon yan sa Gawa 11, talatang 26. Pero sa bilyong-bilyong tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano, sino ba talaga ang sumusunod kay Kristo o tunay na mga Kristiyano? Ang unang palatandaan ng tunay na Kristiyano ay dapat na ang Diyos niya ay ang Diyos din ni Kristo. Iyon ay ang kanyang ama, si Jehovah. Pakibasa niyo na lang sa awit 83:18, Lucas 1:32 at Juan 20:17 sa inyong mga Biblia. Sa katunayan, si Jesus ang una at tapat na saksi ni Jehovah. Basahin natin ang Apokalipsis 1, talatang 5. Ganito ang sabi: At mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang panganay mula sa mga patay, at ang tagapamahala ng mga hari mula sa lupa. Kaya kung si Jesus ay isang saksi ni Jehovah, bilang tagasunod niya o Kristiyano, dapat ay isa rin tayong saksi ni Jehovah. Yan ang pangunahing palatandaan ng tunay na Kristiyano, ang pagsamba sa tunay na Diyos at pagiging saksi niya, katulad ni Jesucristo. Ang pangalawang palatandaan ng tunay na Kristiyano ay ang paniniwala at pagsunod sa Biblia bilang salita ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus tungkol sa salita ng kanyang ama. Basahin natin sa Juan
17, talatang 17. Ganito ang sabi, pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya para kay Kristo, ang salita ng kanyang Ama ay totoo at mapagkakatiwalaan. Palagi rin niyang ginagamit ni Jesus ang kasulatan. Minsan ay binasa niya ang aklat ng Isayas. Basahin natin sa Lucas 4, talatang 17. Ganito ang sabi, kaya ibinigay sa kanya ang balumbon ni Propeta Isayas at binuksan niya ang balumbon at nahanap ang panalitang ito. Madalas ding sabihin ni Jesus sa kanyang mga kausap noon ang panalitang nasusulat at ang katanungang, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Ang tinutukoy niya ay ang Hebreyong kasulatan o ang tinatawag sa ngayon na lumang tipan. Kaya itinuring ni Jesus na tunay at ginamit niya ang mga naunang bahagi ng Biblia. Bilang tunay na mga Kristiyano, dapat din nating paniwalaan, pag-aralan, tuparin at gamitin ang Biblia sa pagtuturo ng katotohanan. Ganito ang sabi sa 2 Timoteo 3, talatang 16. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagdisiplina ayon sa katwiran para ang lingkod ng Diyos ay maging lubos na may kakayahan na handang-handa para sa mabuting gawa. Ang ikatlong palatandaan ng mga tunay na Kristiyano ay ang pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa. Ganito ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Basahin natin sa Juan 13, talatang 35. Kung mahal ninyo ang isa't isa, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Ang pagmamahalan sa isa't isa ay natutupad sa mga saksi ni Jehovah. Kami o kahit kami ay naakalat sa mahigit na 200 na mga bansa at teritoryo, kami ay nagmamahalan, nagtutulungan at nagkakaisa bilang magkakapatid. Kami ay madalas nagtitipon. Nagpupulong kami sa aming mga Kingdom Hall ng 2 beses sa isang linggo. Nagdaraos din kami ng malaking pagtitipon gaya ng mga assembly at convention ng mga 3 beses taon-taon. Ito ay bilang pagsunod sa payo ni Apostol Pablo sa Hebreo 10:25. Basahin natin. At huwag nating pabayaan
ang pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng iba, kundi patibayin natin ang isa't isa. Gawin natin ito ng higit pa habang nakikita nating papalapit na ang araw. Higit sa lahat, kami ay hindi nagsusundalo at nag-aaral ng pagdigma. Kami ay wala ring kinakampihan na kahit anong bansa. Para sa panahon ng digmaan, ay hindi kami maglabanan sa isa't isa. Kaya natutupad sa amin ang hula ng Isayas 2, talatang 4, na ganito ang sabi: Siya ay hahatol sa mga bansa at magtutuwid ng mga bagay-bagay may kinalaman sa maraming bayan. Pupukpukin nila ang kanilang mga espada para gawin itong araro at ang kanilang mga sibat para gawin itong karit. Walang bansa na magtataas ng espada laban sa ibang bansa at hindi na rin sila mag-aaral ng pakikipagdigma. Dahil hindi kami nag-aaral ng pakikipagdigma at hindi kami sumasali sa digmaan ng mga bansa, kaya hindi namin mapapatay ang mga kapananampalataya namin sa anumang bansa. May iwasan din naming makapatay at manakit ng kapwa. Sinusunod din namin ang payo ni Apostol Pablo sa Galacia 6, talatang 10, na ganito ang sabi: Kaya hanggat may pagkakataon tayo, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, pero lalo na sa mga kapananampalataya natin. Yan ang ikatlong palatandaan ng tunay na mga Kristiyano, ang pag-ibig o pagmamahalan sa isa't isa. Ang ikaapat na palatandaan ng tunay na Kristiyano ay ang pangangaral ng mabuting balita at pagtuturo sa mga katotohanan para maging alagad din ni Kristo o maging tunay na Kristiyano ang lahat ng tao hanggat maaari. Ang gawaing ito ay pinangunahan ni Jesus mismo at inutos niya sa kanyang mga alagad na ipagpatuloy hanggang sa mga huling araw. Basahin natin sa Lucas 10, talatang 1. Ganito ang sabi: Pagkatapos nito, nag-atas ang Panginoon ng 70 iba pa at isinugo sila ng dala-dalawa para mauna sa kanya sa bawat lungsod at nayon na pupuntahan niya. At sa Mateo 28, talatang 19 at 20, ay ganito naman ang iniutos niya bago siya umakyat sa langit. Basahin natin. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at
itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Sa ngayon, ang mga saksi ni Jehovah ang nagpapatuloy ng gawain yan. Kami ay nasa mahigit 200 na mga bansa na at teritoryo at patuloy na nangangaral at nagtuturo sa mga tao para maging alagad din sila ni Jesus o tunay na mga Kristiyano. Ipinahayag ko ngayon ang 4 na palatandaan ng tunay na mga Kristiyano. At ito ay makikita sa gitna ng mga saksi ni Jehovah. Kaya malinaw na ang mga saksi ni Jehovah ang tunay na mga Kristiyano ngayon. Ito po muli si Jesus. Maraming salamat.